Ang aga kong nagtrabaho ngayon. Alas 7 pa lang. Sa Pilipinas, alas 6 pa lang nagtatrabaho na ako. Mag-isa lang ako sa trabaho ngayon dahil may ibang trabaho ang aking kasama na lagi dito nag-momow. Kahit hindi ninyo na itatanong, si tatay na kasama ko pala ay 79 years old na. Pero ang lakas pa niya. Minsan pag ako naman ang may trabaho sa ibang bukid, siya din lang ang mag-isa dito. Yang gilid nga pala niyan ay nadamo na niya para daw makadaan ako. Pero syempre ilang araw na ang nakaraan kaya tumubo ulit ang mga natuyo na. Kaya ko din naman kinakat uli ang mga tuyot na damo ay dahil baka nagbabahay na dyan ang mga ahas. Naninigurado lang naman. Kaya ayan, gumawa muna ako ng dadaanan ko para hindi ako manawa dahil sa sobrang lawak nito at binilisan ko na rin. Kaya trabaho muna ako, seryosan na to, na may kasabang kaba. Bago kami magtanim ng palay ng first week ng May, ay dinadamuhan muna namin ang mga paligid. At itinatanim namin ang palay ng May 3. Pagkatapos nun, palilipasin lang namin ang 3 weeks at magdadamo na naman kami. At kada isang linggo ay ginagawa namin ang paglilinis ng paligid ng palayan para hindi humaba ang mga damo. At bukod sa pansarili naming mga tanim na palay, ay may grupo dito sa malit namin lugar. Ang lahat ng magsasaka dito, meron din ang grupo na ito ng mga tanim na palay. At kasama kami sa grupo na iyon. Ang naani naman nilang palay ay ibebenta nila sa agriculture. Gagawing pera para gamitin ang pinagbentahan nito sa emergency funds. Katulad na lang itong taon na ito, this year, nung nagkaroon ng lindol nung January, ng katabi naming lalawigan, ay may padalang bigas ang lugar namin sa mga nasalanta ng lindol. At dapat na yung panahon na iyon ay kasamang ipapadala ang anak kong bunso para mag-volunteer at mag-stay ng 1 buwan doon. Galing ang utos sa kumpanyang pinapasukan niya. Sa madaling sabi, hindi kami pumayag. Kaya dito na lang siya tumutulong pag wala siyang pasok. At dahil nga walang gaanong day off ang asawa ko, sa ngayon, sa trabaho niya, ako ang gumagawa ng dapat na sa kanyang trabaho. Kaya hanggat di natatapos ang tag-init dito, ay hindi rin matatapos ang trabahong pagdadamo sa mga bukid. Dati-rati, pag mag-isa ako, natatakot talaga ako kasi hindi mo alam kung anong mga lalabas na mga hayop dyan. Pero sa katagalan, ayan, kahit mag-isa ako, katulad niyan, ako lang mag-isa ngayon dyan, bahala na si Batman kung ano yung mga lalabas na. Siyempre, natatakot talaga ako sa mga ahas. Kanina, may nakita ako. Pero, dati, tumatakbo ako, ngayon hindi na. Kaya ang ginagawa ko, pag nagdadamo ako, pag malapad yung dadamuhan ko, gagawa muna ako ng dadaanan ko para makita ko both side. O kaya, hahatiin ko siya. O kaya, parti-partihin ko muna yung mga lugar niya, no? Para makita ko yung kabila, yung parang tumpok-tumpok yung mga dahon, ay yung mga damo. Pero ayan, pag mag-isa ka, sarili mo yung oras, kahit anong oras ka mag-break, okay lang. Wala naman yung may-ari dyan eh. Dati-dati last year, laging nakabantay yun. Siguro, sa sobrang init, hindi na yan nagpupunta. Pag nagdadamo kami kasi dyan, lagi yan nakabantay. Kunyari may ginagawa. Pero ngayon, minsan hindi namin siya nakita. Sobra talagang lawak ng lugar na yan. Minsan, pag mag-isa ako, hindi ko alam, nasa likod ko na pala yung usa, nakatingin sa akin. Yung mga usa, okay lang naman ng mga yan. Dahil hindi naman namemerwisyo mga yan. Yun nga lang, namemerwisyo sila sa mga palay. Dahil kinakain nila yung mga grain ng mga palay. Yung katutubo lang. Yun ang gustong-gusto nila. Pero ngayon, wala akong nakita. Dahil nga, o kaya yung may-ari dyan, hindi na sila nagtanim. Dahil nga taon-taon na peperwisyo yung mga tanim nila.
Kaya itong taon na to, hindi na sila nagtanim ng palay. Kaya ayan, tinubuan na ng mga damo ang dating bukid. Kaya ayan, pinatatabas lang nila yung mga damo. Ayan, malapit na ako matapos dyan. Inaano ko na, nililinis ko na lang yung paligid. Sobrang init talaga. Grabe. Kaya hanggang dito na lang. Sa susunod uli. Bye!